mahiwagang sombrero. Sa isang bayang hindi kalayuan sa syudad, nakatira si Coco. Matalino siyang bata. Nagmamay-ari ng isang malaking tindahan ng mga sombrero ang kanyang ama sa syudad. Kahit bata pa lang si Coco, napag-iiwanan na siya ng kanyang ama sa kanilang tindahan kapag aalis ito. Mahusay sa pagbebenta itong si Coco. Magaling din siya sa pagkukwenta. Madalas na maganda ang benta niya na nagdudulot naman ng magandang kita para sa kanila. Hinahangaan ng kanyang ama ang kahusayan niya. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya sa kanyang anak. Mahal, sinabi sa akin ni Coco kung magkano ang kinita niya ngayon. Napakagaling niyang bata, hindi ba? Sana nga maging mahusay siyang negosyante balang araw. Matalinong bata si Coco, Kara. Pero kailangan pa rin niya ng gabay, baka lumaki yung ulo niyan. Lumaki ang ulo? Magaling lang magbenta ang anak mo. Yun lang yun. Masyado ka namang nag-aalala. Kamusta, Coco? Patingin naman ako ng mga bowler's hat na yun, oh. Isasama kasi ako ni Papa sa libing na pupuntahan niya. Wala kasing kapareha yung susutin ko, eh. Ha? Bowler's hat? Ibang matanda naman yun. Bakit hindi na lang tong sombrerong pang mangkukulam? Yan na lang isuot mo sa libing. Sombrerong pang mangkukulam? Bakit parang di naman yata akma yan? Bakit naman hindi? Kakaiba nga yan eh. Magandang ang kapareha yan nung susuotin mo. Siguradong babagay sa'yo to. Mas mahal nga lang yan kaysa sa bowler's hat. Pero huwag ka mag-alala. Marami namang nagsusuot nito ngayon. Ito na kasi ang uso. Kaya ba't di mo subukan? O sige. Tara, isukat mo na to. Tingnan niyo, Papa. Nabenta ko po yung sombrerong pang mangkukulam. Ang laki po ng kinita ko ngayon, oh. Ay, sa wakas. Ilang taon na nandito sa tindahan yung sombrerong yun. Kanina mo naman nabenta yun? Kay Ben. Kay Ben? Yung kaibigan mong si Ben? At saan naman niya gagamitin ng sombrerong pamangkukulam? Wala po. Ginawan ko lang po ng paggagamitan. Di po ba gano'n naman po talaga ang pagbebenta, Papa? Hinahanapan niyo ng paggagamitan. Ha? Hindi maganda yung ginawa mo, Coco, anak. Ikaw talagang bata ka. Paano ka nakaimbento ng paggagamitan kahit hindi naman talaga niya kailangan? Nako, simple lang po. Nakumbinsi ko siyang bilhin ang sombrerong yun dahil sabi ko bagay sa isusuot niyang damit sa pupuntahan nilang libing. Ano ka mo? Alam mo bang ginagalang sa isang libing ang namatay, Coco? Bakit pinagsuot mo ang kaibigan mo ng sombrerong pamangkukulam sa libing? Libing ang dadaluhan nila, hindi costume party, iho. Ano naman po? Ang mahalaga, nabenta ko sa magandang halaga. Nagkapera naman po ako dahil doon. Ito po, $5 din po ito. Hindi ibig sabihin na nagkapera ka na eh. Tama na ang pamamaraan ng pagbebenta mo, anak. Kailangan pag-isipan mong mabuti ang lahat ng gagawin mo. Sige, anong gagawin mo kapag bumalik ang papa niya at hiningi niya ulit ang perang binayad ng anak niya? Hindi naman po yata patas yan. Kapag hiningi po ulit ng papa ni Ben ang perang binayad niya, sabihin na lang po natin na hindi na pwedeng ibalik. Nagbayad na sila, wala nang bawian. Bahala na si Ben kung ano man ang gusto niyang gawin sa sombrerong binili niya. Akala ko pa naman po, matutuwa kayo na nabenta ko na ang walang kwentang sombrerong yun. Inis na lumabas ng tindahan nila si Coco. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang natuwa ang papa niya sa ginawa niya. Kumita naman siya. Sa kabilang banda, mas lalong nag-alala ang papa ni Coco sa kanya. Gusto niyang kahit papano'y maunawaan ng kanyang anak na dapat niyang pag-isipan ang resulta ng mga gagawin niya. Nang gabing yun, nakakita ng bulalakaw ang papa ni Coco. Pinikit niya ang mga mata niya at humiling ng magandang buhay para sa kanyang anak. Gusto lang naman niyang matutong mag-isip ito bago gumawa. Narinig ng bulalakaw ang hiniling niya. Kasabay niyon na naginip si Coco. Gumising ka, Coco. Ha? Nasaan ako? Sino ka? Isa nga pala akong diwata. At narito ako para bigyan ka ng regalo.
Regalo? Dahil ba to sa maganda kong benta kanina sa tindahan? Sabi ko na nga ba eh. O sige, eto, isa itong mahiwagang sombrero. Sa tuwing susutin mo ito at tatanggalin, makakakita ka ng gintong barya sa loob nito. Wow! Yayaman na ako! Pero tandaan mo, Coco, kapag ginamit mo ito ng higit pa sa 3 beses, kapalit ng bawat isang ginto, mababawasan ang iyong tangkad ng 1 dangkal. Kung ganun, kapag nagamit ko ng 3 beses, liliit na ako sa bawat gintong makukuha ko. O sige, tatandaan ko yan. Gamitin mo yan ng mabuti. Magandang umaga, anak. Ha? Ano? Sana nakatulog ka ng mahimbing. Oo naman po. Mukhang mabuti ka na at hindi ka nagalit sa akin Mabuti naman. Kasi, ayos na po. Ayos na po ako. Salamat po. Hindi sana kita dapat pinagalitan kahapon, iho. Pinagalitan niyo po ako kahit na hindi ko naman po yun kasalanan. Coco, gusto ko lang kasi maintindihan mo na balang araw, lahat ng ginagawa ko at sinasabi ko sa'yo para yan sa kabutihan mo, anak. Maiba ako. Aalis nga pala muna kami na mama mo. Babalik din naman kami mamayang gabi. Magpakabait ka dito, ha? Pero hindi sumagot si Coco. Hindi nila naiintindihan na hindi nila dapat palagpasin ang pagkakataon. Nakatuon lang naman ako sa kung paano kikita ang sombrerong to. Sandali. Ang maiwagang sombrero! Nasaan ang maiwagang kong sombrero? Bumangon si Coco at hinanap niya ito agad. Maya-maya, may nakita siya sa ilalim ng unan niya. Ang maiwagang kong sombrero! Sabik na isinuot ni Coco ang sombrero niya at inalis din agad. May gintong barya nga ito. Masayang-masaya noon si Coco. Magiging mayaman na ako! Mayamang-mayaman! Teka, gawin ko nga ulit. Isinuot niya ulit ito sa ulo niya at agad na inalis. At mayroon nga ulit! May gintong barya sa loob. Tandang-tanda pa ni Coco ang lahat ng bili ng diwata sa kanya. Kapag ginamit mo ito ng higit pa sa 3 beses, kapalit ng bawat isang ginto, mababawasan ang iyong tangkad ng 1 dangkal. Siguro naman sapat na to sa buong linggo. Gagamitin ko na lang tong sombrero ulit pag uwi nila mama at papa. Sigurado matutuwa sila nito. Itinabi na muna ni Coco ang sombrero niya at nagsimula ng gawin ang mga gawain niya sa buong araw. Masayang-masaya si Coco, pero hindi mawala sa isip niya ang sombrerong naroon sa aparador. Kahit ano pang gawin niya, naiisip pa rin niya ito. Dapat ko na sigurong pagupitan ng buhok ko. Kaya lang, wala na akong pera. Anong gagawin ko ngayon? Ano kaya? Kung gamitin ko kaya yung sombrero? Pero gusto ko sana silang hintayin. Matutuwa sila sigurado dahil ang swerte ng anak nila. Pero teka, hindi na ako bata para maglaro pa ng mga magic, di ba? Bakit hindi ko na lang ipakita sa kanila yung pera mismo? Tama! Gagamitin ko ulit tong sombrero. Tapos 3 gintong baryang ipapakita ko sa kanila. Ginawa nga ni Coco ang iniisip niya. Tuwang-tuwa siya dahil may 3 gintong barya na siya. Pero, mukhang hindi naman sapat ang 3 baryang gintong ito. At kung iisipin mo, mas matangkad naman ako sa mga kaibigan ko. Hindi naman siguro masama kung mababawasan ako ng 1 dangkal. At ginawa nga ni Coco. Nakakuha ulit siya ng 1 gintong barya at nabawasan nga siya ng 1 dangkal. Kita? Parang wala lang nangyari. Wala rin namang makakapansin na nabawasan ako ng 1 dangkal. Meron akong 1, 2, 3, at 4. Pero hindi pa rin ito sapat. Hindi naman natang magandang 4 na pirasong baryang ginto lang ang iabot ko sa mga magulang ko. Kung liliit rin lang naman ako, 4 lang na pagkapirahan ko na rin to. At saka, bata pa naman ako. Mahaba pa ang panahon, pwede pa akong tumangkad.
Mabuti pa, sulitin ko na lang tong binigay sa akin. Ginawa pa rin ni Coco ang gusto niya. Makailang beses niyang ginamit ang sombrero para magkapera. Hindi naglaon, nakabuo na siya ng isang tumpok ng gintong barya. Woohoo! Ang dami nito! Eto talaga ang totoong panalo! Tatangkad rin naman ako sa loob ng ilang buwan. Tapos, yayaman pa ako! Pwede na rin ako makatulog ng mahimbing ngayon, sa wakas. May isang bagay lang na hindi naisip si Coco na mga oras na yun. Ha? Naku, hindi! Taon pa ang lilipas bago siya bumalik sa dati niyang taas. Mabilis lang niyang naipagpalit ito. Sandali! Ibig sabihin, ilang taon pa ang lilipas bago ako tumangkad ulit? Hindi! Ayoko! Anong gagawin ko? Paano ako babalik ito sa dati? Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko maabot ng kama ko. Hindi rin ako makabot ng pagkain sa kusina. Hindi na rin ako makakapunta sa tindahan namin. Hindi pwede to. Agad na kinuha ni Coco ang kanyang sombrero sa lalagyan at inilapag ito. Natatakot kasi siyang isuot ito sa ulo niya, kaya kinuha niya ang mga gintong barya sa sahig at sinubukan niyang ibalik sa sombrero. O eto, kunin niyo na! Pinapalik ko na to lahat! Kunin mo na tong ginto! At ibalik mo na ako sa dati! Pakiusap! Hoy, gumawa ka naman ng paraan! Sige na naman! Hinahagis ni Coco sa sombrero ang mga barya hanggang sa nasira ang sombrero. Hindi! Ano ang gagawin ko ngayon? Umiyak nang umiyak si Coco hanggang sa nakatulog na lamang siya at nanaginip siya ulit. Coco, nasan ka? Nandito po ako! Tumingin kayo sa baba! Nako, hindi. Ano nangyari sa'yo? Sabi ko naman sa'yo na wag mong... Alam ko po, pero gusto ko lang naman po kumita ng malaking pera. Alam ko po kasi na kapag pinagpalit ko ang laki ko sa isang gintong barya, mas madali po akong yayaman. Coco, hindi ibig sabihin ng matalinong desisyon pagpili agad sa madaling paraan. Pag-isipan mo mabuti bago mo gawin ang isang bagay. Isipin mo kung ano magiging resulta ng bawat gagawin mo. Ngayon sabihin mo, naging maganda ba ang resulta ng ginawa mo? Hindi po. Napakapabaya ko. Hindi ako nag-iisip. Pinagpalit ko ang laki ko. Oo, tama. Ay, ba't ngayon mo lang ito naisip? Hindi na sana nangyari to sa'yo, Coco. Opo. Alam ko na po kayo ng mali ko. Oh, sabihin mo. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Pwede kong bawiin sa'yo ang sombrero at babalik ka na sa dati mong laki. Wala nang magbabago. Oo, pwede mong itabi ang ginto at maghintay ng ilang taon bago makabalik sa dati mong laki. Hindi, ayoko na po. Kunin niyo na po yung sombrero, pati yung ginto, at ibalik niyo na po ako sa dati kong laki. Wala namang dapat magbago eh. May tindahan kami, at pumapasok pa po ako sa eskwelahan. Pagtatrabahuan ko na lang po ang pera ko. Mas magiging masaya pa ron ang mga magulang ko. Magaling, magandang desisyon yan, Coco. Kung ganon, eto na. Nang magising si Coco, nakahiga na siya sa sahig. Pagkatayo niya, nakita niyang nakabalik na ang katawan niya sa dati. Maya-maya pa, biglang tumunog ang doorbell. Tumakbo siya para buksan ito. Papa! Oh, parang ang tagal namin nawala. Patawad po, Papa. Naintindihan ko na po ngayon. Tama po kayo. Hindi po ibig sabihin ng matalinong desisyon pagpili agad sa madaling paraan. Palagi ko na pong iisipin ngayon ang lahat ng gagawin ko. Oh, nalaman mo yon ng ikaw lang. Siguro nga dapat na kitang hayaang gawin ang mga bagay ng mag-isa. Ha? Ayoko po, Papa! Niyakap ni Coco ng mahigpit ang kanyang ama at nangakong magiging matalino na siya sa kanyang pagpapasya. Ang wakas.